Pangulong Gloria Arroyo na nananatiling naka-temporary hospital arrest. Ikalawang anibersaryo ng Maguindanao Massacre, ginugunita ngayong araw. Mga naulila, inalala ang mga nasawi nilang mahal sa buhay. Exclusive! Kapatid ni Ramjan Revilla na si Gel Bautista, itinanggi ang alegasyon na sangkot siya sa pagpatay sa kanyang kuya. Paghahanap ng isang lola sa nawawalang kabiyak na pinag-usapan hanggang Facebook, nagtapos sa masayang reunion. At ilang programa at personalidad ng GMA7 at GMA News TV, wagi sa 25th PMPC Star Awards for Television. Wag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Hindi pa nadedesisyonan ng Korte Suprema ang petisyong kumekwestiyon sa legalidad ng DOJ Comelec Joint Panel. Binigyan ng 5 araw ng gobyerno para po depensahan ang pagbuo ng Joint Investigating Panel. Dahil walang TRO, mananatiling naka-temporary hospital arrest si dating Pangulong Gloria Arroyo. Narito ang report ni Jam Sasante. Tapos na sana ang usapan kung pwede bang mawalan ng bisa ang arrest warrant laban kay dating Pangulong Gloria Arroyo. Pero ang legalidad ng DOJ Comelec Panel kung saan niya nakasalalay, hindi pa dinesisyonan ng Korte Suprema. Sa botong 10-4, binigyan ng mataas na hukuman ng 5 araw ang gobyerno para depensahan ang legalidad ng pagbuo ng DOJ Comelec Joint Investigating Panel. The court is requiring comment, both on the petition and on the prayer for TRO. That means that the prayer for TRO is not yet being resolved, because the court would like to see or go over the comment of the government. Kaya naman itinakda ang oral arguments kaugnay niyan sa Martes. Target ng kampo ng mga Arroyo na mapawalang bisa ang joint panel dahil ang investigasyon nito ang basehan ng kasong electoral sabotage laban kay Ginang Arroyo. We respect that, of course, as we will respect all of the issuances, resolutions of this court. Unlike some people, we have full respect for the Supreme Court. Tinalakay din sa oral arguments ang legalidad ng DOJ Circular No. 41 na nagbibigay ng kapangyarihan sa DOJ na maglabas ng watchlist orders at hold departure orders. Ito ang ginamit para harangin ang paglabasanan ng bansa ng mag-asawang Arroyo noong Nobyembre 15. Sa mga argumento ng magkabilang panig, ibabase ang ilalabas sa desisyon ng Korte Suprema sa mga susunod na araw. We will assert that the circular is unconstitutional because it violates Petitioner GMA's right to travel as embodied in Section 6, Article 3 of the Constitution. We are very confident that indeed this is a valid circular, and this has gone through, I think, 3 other previous presidents, and even the previous government has issued so many WLOs and WD and HDOs. Pero hindi na yan kailangan hintayin dating First Gentleman Mike Arroyo dahil tinanggal na siya ng DOJ sa immigration watch list. The evidence was essentially hearsay with respect to the former FG. That being the case, then there is no basis anymore for his continued coverage or, coverage in the WLO. Gayunpaman, hindi raw iiwan ang dating First Gentleman ang kanyang may sakit na may bahay. Hanggang naririto yung kanyang may bahay, ay dito siya, sapagkat ang kanyang his place is beside his ailing wife. Tanggal na rin sa immigration watchlist sina dating DOJ Secretary Alberto Agra, dating political advisor ni Ginang Arroyo na si Gabby Claudio at 5 pang iba na wala na rin sa mga kakasuhan ng electoral sabotage. Sa gitna ng mga laban sa korte, pag-aaralan daw ng kampo ni Ginang Arroyo kung anong legal na aksyon ang maaari nilang gawin matapos lumutang ang ilang umano'y mugshot ni Ginang Arroyo sa publiko. Kabilang dyan ang kuhang ito na ipinadala sa GMA News na isang mapagkakatiwalaang source. It's violated the very basic right of due process. Paglilinaw naman ng PNP, ang mga nilathalang larawan ay hindi aktwal na mugshots ng dating Pangulo. Para sa unang balita, Jam Sasante reporting. Dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo nakitaan ng panibagong problema sa isang bahagi ng kanyang cervical spine. Bantay sarado pa rin si Ginang Arroyo sa St. Luke's Taguig. Narito ang report ni John Consulta. Idinitali na ngayon ng mga abogado ni dating Pangulong Gloria Arroyo
kung bakit pinayuhan siyang mahiga lang sa kama ng mga doktor, gaya ng naikwento sa GMA News ng mga dumalaw na kaalyado ng Pangulo. Ayon sa kanyang abogado si Attorney Raul Lambino, nang isailalim raw kasi sa MRI examination matapos makaranas ng back pain. Nakitang may problema sa isang bahagi ng kanyang cervical spine na bukod pa sa naunang inoperahan. 48 oras daw dapat nakahiga lang sa kama si Arroyo ayon sa direktiba ng kanyang mga doktor. Pinababawasan din ang kanyang pagkilos. Sa gitna nito, nananatiling wala pa rin ganang kumain ng dating Pangulo. Kahit pa nga nagawa naman ng pakainin ng broccoli at ilang piraso ng karne. Under temporary hospital arrest pa rin kaya mahigpit ang seguridad sa ospital. May nagbabantay na pulis sa lahat ng entrance at exit point at maya-maya ang pag-ikot ng matataas na opisyal ng PNP. May police test na rin daw sa labas ng kwarto ni Arroyo kung saan may record book para sa mga bisita na maaari lang dumalaw kung visiting hours ng ospital. Ang mga bibisita kailangang payagan muna ng St. Luke's at ng pamilya Arroyo. Bawal din daw ang cellphone. Siguro kung may mga emergencies na pwede siya pong tumawag, then maybe we can also allow. Pero hindi po yung talagang ano po siya. Siguro i-ano rin po natin siya as like others na talagang ina-allow lang sila kung kailangan na makipag-communicate. Sa ganitong presidential suite na nakuna ng GMA News noong January 2010, nananatili si Ginang Arroyo. Animoy high-end na condominium unit ito sa laki nitong 157 square meters na may sariling sala. Bukod pa sa kompleto sa TV, computer at hot tub. Kaya naman nakakalula ang bayad para rito na umaabot sa 50,000 pesos kada gabi. Hindi pa kasama ang gamot, iba pang hospital equipment na gagamitin at professional fee ng mga doktor. Kahit naka-temporary hospital arrest, sagot pa rin ng pamilya Arroyo ang gastos dito. Pero kung maisapinal ang hospital arrest, posibleng ilipat daw siya sa isang government hospital tulad ni dating Pangulong Joseph Estrada. Gayunman, ayon mismo sa kanyang abogadong si Atty. Estelito Mendoza na dati ring abogado ni Estrada, di rin daw pwedeng ikumpara ang lagay noon ni Estrada sa kondisyon ngayon ni Arroyo. It is the interest of government to assure that she stays healthy and survives. Si Erap mas malakas kesa kay GMA. Siya talagang, imagine, she has just undergone 3 operations. Para sa unang balita, John Consulta reporting. Tanawagan nilang kapwa kongresista ni Pampanga Representative Gloria Arroyo na magbitiw na siya sa pwesto. Pero ayon kay House Speaker Sonny Belmonte, bari lang matanggal sa pwesto si Congresswoman Arroyo kung bato na siyang guilty ng korte. Narito ang report ni Jamie Santos. Mas mabuti para sa Kongreso at para sa mga mamamayan ng Pampanga kung mag-resign na lamang si Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Buhay na naman ang panawagang Gloria resign. Ayon kay Bayan Muna Party List Representative Teddy Casino, dapat na raw magbitiw sa kanyang kasalukuyang pwesto si Congresswoman Gloria Arroyo dahil bukod sa arestado na ito at limitado na ang galaw, may mga sakit pa itong iniinda. Pero mismong si House Speaker Sonny Belmonte Jr. na kaalyado ni Pangulong Noynoy Aquino, sinabing hindi nito mauobliga ang sino mang miyembro na magbitiw. Maaari lang daw tanggalin din ang kinatawan ng 2nd distrito ng Pampanga si Arroyo kung tuluyan ng hahatulang guilty ng korte. In this country, meron pa rin presumption of innocence. If you will remember, some of our colleagues were in fact also facing all sorts of charges in the past, no? Nobody ever called for their resignation. Kabilang sa mga mambabatas na nakulong sina Nooy Zamboanga del Norte Representative Romeo Halusos na nakatakbo pa nga at muling nanalo bilang kinatawan ng kanyang distrito kahit nasa preso na dahil sa paglilitis na hinaharap na kasong statutory rape. Si Dinagat Island Representative Ruben Ecleo Jr. naman hindi agad tinanggal sa listahan ng mga kongresista noong panahong matagal itong hindi nagpapakita at may kinakaharap na kaso dahil sa pagpatay umano.